So yung negosyo idea naman po natin ngayon, gumawa po tayo ng crispy chicken feet. Ito yung malutong yung labas, tapos yung loob is malambot. Yung tipo na pati yung buto makakain po natin sa lambot. Yung tips at idea para hindi po tayo ma-hassle sa paggagawa po nito, nakapaloob po yun sa full video. At bukod po sa idea po natin sa packaging, syempre yung idea din po sa pinakang costing po natin dito. Magkano ang puhunan at magkano po ang magiging bentahan. So kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. Uunahin po natin ay ang magpalambot po ng ating mga paan ng manok. Ito po ay 1 kilo po lamang. And then pumili na po ako ng pinakamalalaki dun sa nabilhan ko. Nilinisan ko na din po ito, tinanggalan na ng kuko. Okay? Hugas na po ito para diretso na po yung pagluluto po natin. So sa pagpapalambot po natin, gagamit po tayo ng pressure cooker para mas mabilis. Pero kung wala pong pressure cooker, pwede rin naman po sa kaldero, kaya lang mas matatagalan po tayo. So kung gusto nyo din po umorder ng pressure cooker, ilalagay ko po yung link sa description. Meron po akong YouTube store, doon nyo po makikita yung mga kagamitan po na ginagamit ko sa video. So doon po kayo makaka-order. Tapos ito, sasabayan ko na din po ng bilang para ma-idea po ako sa 1 kilo, ilang piraso po ng paa yung nabili ko. 34 pieces. Ang gaganda ng paa ng manok, no? Kulay pink. Lampas dun sa paa yung ilalagay po nating tubig. At yung pampalasa na ilalagay po natin, maglalagay tayo dyan ng bawang. So pinitpit ko lamang po yan, kasama na po ang balat para mas malasa. Isang buo din po ng sibuyas. Yung pampalasa po natin, pamintang buo at saka 4 tablespoon po ng rock salt. So kung may gusto kayong pampalasa ilagay, pwede naman po yun. At pwede rin kayo dito maglagay ng dahon ng laurel kung gusto po natin. So pakukuluan na po natin yan. At kapag nag-whistle na, saka po tayo mag-i-start ng timer. So nag-start na siya mag-whistle. Isa't kalahati po natin itong lulutuin. Yes po, ganun talaga siya katagal para sigurado na yung buto is makakain po talaga natin. Yung walang sagabal, as in pagkagat natin dun sa ating chicken feet, makakain po natin lahat. Mamaya, magbabalik po tayo after po nito. First, ngayon, okay na po itong ating chicken feet, pero bago po yon, pasisingawin po muna natin ito. Init. So, eto na yun. Hindi masyadong kita, no? So, i-check natin. Napipirat niya na. Hahanguin po natin yung ating mga chicken feet dito po sa tubig na meron pong yelo. So, ginagawa po natin to para hindi po tayong mahasel. Kasi yung chicken feet po natin is napakalambot po talaga. At kapag inilagay po natin yung sa ating breading mix, so, ang pwedeng mangyari doon is magkabali-bali, magkadurog-durog sa sobrang lambot. So, kapag inilagay po natin dito sa yelo, yung mga gatel ng chicken feet is titigas sa lamig po ng yelo. Optional lamang naman po. Pwedeng gawin, pwedeng hindi. Nakadepende sa atin. So, after po nito, iset aside lamang natin at i-ready na po natin yung atin pong breading mix. So, maglagay tayo dyan ng 2 cups ng flour. Tapos, lagay din tayo ng 1 cup ng cornstarch. So, ang ginamit po nating panukat ay 1/2 cup. Kaya 2 cups yung inilagay po natin. 2 teaspoon ng paprika. Meron akong 5 spice dito. So, maglalagay din ako ng 1 teaspoon. 1 teaspoon ng pamintang durog. Magic sarap. 1/2 teaspoon ng iodized salt. Pagkatapos, pwede na po nating haluin ng mabuti. So, bago natin makakalimutan, dahil wala tayong garlic powder ngayon, nagpino na lamang po ako ng garlic na fresh. So kung meron kayong garlic powder, yun po yung gamitin po natin. So kapag na-mix na po natin ng ayos ito, magpainit na din po tayo ng mantika na pagpaprituhan po natin. Kasi pagka sausaw ng ating pong chicken feet, diretso prito na po. So habang iniintay na po natin yung uminit, ito pong ating mga chicken feet, hahanguin na po natin. At idediretso na po natin dito sa breadings na ginawa po natin. Nung inilagay na natin dito sa ating tubig na malamig, kahit hindi na tayo magdahan-dahan ng kilos, kasi kumbaga tumigas na po ulit yung ating chicken feet.
Kung hindi natin to idinlagay dito, so malamang dahan-dahan pa rin po yung pagsasawsaw po natin dito sa flour. Kasi talagang maghihiwa-hiwalay siya sa lambot. Ngayon, yung mga daliri niya, hindi na gumagalaw. Pwede mo pa siyang ipagpag. So, i-cover lamang po natin ng mabuti. Ayan, kahit halu-haluin po natin, hindi siya nadudurog. Okay, so, hindi pa ito napiprito, pero ang bango-bango na. Na-coating na ng ayos, diretso na po natin dito sa mainit na mantika. Ngayon lang ako gumamit ng 5 spice sa breading mix, pero totoo nga na napakabango. Okay, so check na natin yung ating mga chicken. So, ayan, super crispy. So, sa personal mga katipid tips, mas maganda yung itsura niyan. Golden brown na siya. Pero sa video, ewan ko, bakit medyo maputla. Okay? So, pwede na natin yung hanguin. So, malalaman natin yan mamaya kung gaano siya kalambot, kung gaano siya kalutong. Hindi ko alam kung kitang-kita sa video, pero tingnan yung itsura. Bigyan ko din kayo ng idea kung nenegosyohin po natin ito, papaanong packaging yung gagamitin po natin. At kung magkano po ang magiging bentahan po nito. Kasi dito sa tinitirhan po namin sa subdivision, nagtitinda po ako ng chicken feet pero ang luto po ay humba. So, diba, pwede rin natin itong idagdag. So, kapag magpiprito naman tayo, pwede naman po natin niyang punuin. Kaya lang, dapat hindi po mawawala yung init. Okay? Para hindi po hiwala yung breading mix dun sa ating chicken feet or kahit ano man po yung ipiprito po natin. Ngayon, gumawa na po tayo ng sukang sausawan na babagay po dito. Gagamit tayo ng sukang paumbong. So, kahit anong suka yung gamitin natin, pwede po yun. Tapos, sibuyas. So, dahil wala tayong pipino, so, nagsosolo po yung ating sibuyas. Tapos, maglagay tayo ng rock salt, paminta, hatwa, sugar. Lalagay tayo dito ng kalamansi. So, dapat sasalain nyo ha. Kung makita yung aking maliit na salaan. Masarap kapag merong kalamansi. And then, maglalagay tayo dito ng green na sili. So, kung gusto natin ng mas maanghang pa, so maglagay tayo ng kulay red. Tapos, titikman lamang po natin ito. Dapat balanse yung alat at saka tamis. So, eto na po yun. Ganun lamang pong kabilis gawain yung ating sukang sausawan. So, dahil okay na tayo dito, ngayon, bibigyan ko na kayo ng idea sa pinakang packaging po natin. Mas better para sa akin, gagamit tayo nitong spaghetti box. So, yung dami naman po ng ilalagay natin, nakadepende na din po sa atin. Pero ako, maglalagay po ako ng 10 pieces bawat lalagyan. Yung suka na paglalagyan po natin ay yung ganitong kalaki. So, ilalagay ko yung size po dyan ng plastic. Okay, diba? So, suka pa lang, ang sarap-sarap ng tingnan mga katipid tips. Lalo na kapag natikman nyo po ito. Titikman na po natin itong ating pong chicken feet at ito po ay ititinda pa po natin. At ang abangan nyo din po dito magkano ang magiging bentahan po natin dito. Itsura pa lamang ang crispy na ng ating chicken feet. Ngayon, tikman na po natin. So, hitsura pa lang nito mga katipid tips ha. Malambot na siya. So, mauubos na natin yung isang paa. Kung mahihilig kayo sa prito-prito, naku, magugustuhan nyo talaga to. So, pati buto, makakain po natin dito sa lambot po ng ating crispy chicken feet. So, malambot yung loob, tapos crispy outside. Gusto nyo talaga ng napakalambot, so gumamit po kayo ng pressure cooker para ma-achieve nyo po yung lambot talaga no crispy chicken feet po natin. Okay? Tapos yung timpla ng suka, talagang bumagay po dito. Pwedeng pang ulam at ang sarap din pong papakin. Pwede po talaga natin itong negosyohin. Pwede natin itong gawing street food, di ba? Ngayon, idea naman po kung magkano po ang magiging bentahan po nito. Okay, so yung costing na gagawin po natin, costing pa rin po yun dito sa lugar po namin. So magpo-costing pa rin po kayo nasa inyo. Kasi iba't iba tayo ng lugar. Iba yung presyo bawat araw, buwan, taon. So dito, idea lamang po ito kung paano po natin i-costing. So umpisahan po natin nung niluto po natin yung atin pong chicken feet, nung pinalambot po natin. So yung 1 kilo ng chicken feet, 90 pesos. Basta madaling araw po mamamalengke.
Kasi kapag araw, mahal na po. Paminta, asin, at saka yung itinubig po natin doon sa pressure cooker, pag samasamahin na, sabihin na lamang po natin na 5 pesos kasi konti lamang naman po yon. So sa sibuyas at bawang po natin, pagsamahin na 10 pesos. Kaya ang total po nung pinalambot po natin yung ating chicken feet ay 105 pesos. Ngayon i-plus na din po natin yung breading mix na ginamit po natin. So pag samasamahin na po natin para hindi lamang po ganun kahaba yung video po natin kasi tigka kaunti lamang naman pong palasa yung ipinaglalagay po natin. So sabihin na po natin na 50 pesos. Yung sukang sausawan, i-plus na din po natin. Pag samasamahin na din po kasi tigka kaunti lang naman po yung inilagay po natin dito. So sabihin na po natin na 30 pesos. Mag-plus na din po tayo ng packaging na gagamitin po natin. So makakagamit po tayo ng 3 packaging na spaghetti box sa 1 kilo na ginawa po natin. So sabihin na po natin na 15 pesos kasi ang isa po nito wala pa pong 2 pesos. Ngayon, syempre, kung ititinda po natin yan, gagamit tayo ng plastic kapag ipinalastik po natin itong vinegar. And then, kapag tinake out, meron pang plastic at kung maglalagay po tayo ng sticker. So, pasok na po yun doon. Syempre, meron po tayong gas, nung pinirito na po natin, mantika at labor. So, sabihin na po natin na 100 pesos. So, halimbawa kung 5 kilo, meron po tayong 500 pesos sa labor gas po natin, oil. Diba? Pasok na po yun doon. Lalo na kapag sabay-sabay po natin yung niluluto, so mas less yung pinakang expenses po natin. Kaya ang total po lahat ng pinakang puhunan po natin sa 1 kilo ng chicken feet ay 300 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 34 pieces ng chicken feet at ang kakalabasan po nun, 8.82 po yung pinakang puhunan po natin kada isang chicken feet. Ito, sa isang tab, naglagay po tayo ng 10 pieces. So, i-times 10 po natin at ang kakalabasan po nun, ang puhunan po natin kada isang paper box ay 88.2. So, ito, pwede natin siyang ibenta ng 120 to 130 pesos. Pero ako, tutuusin ko po sa 120 pesos. So, katulad din siya nung itinitinda po namin Humba Chicken Feet dito po sa lugar po namin. So, 10 pieces din po yung laman nun. So, kapag minus po natin yung pinakang puhunan, so, posible po tayong tumubo ng 32 pesos. At kapag itinimes 3 po natin yun dito sa nagawa po natin, so, posible tayong tumubo ng 96 pesos po sa 1 kilo. So, uulitin ko po ulit. Siyempre, halimbawa, kung gagawin ito nating extra income, mas madami po yung gagawain po natin. So, kung 5 kilo yung nagawa po natin, so estimate ko lang tutubo po tayo ng 500 pesos. So hindi naman po imposible na kumita po tayo dito. Basta sinamahan po natin ng sipag, tiyaga at diskarte, consistent. So hindi po imposible yon. So sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit ako naibigay na magandang negosyo idea po sa inyo. Lalo ngayon, pasukan na sa mga naghahanap ng extra income, i-check nyo po dyan sa ating YouTube channel, Tipid Tips at iba pa. Madaming negosyo idea po kayong makikita po dyan. So kita-kits na lang po ulit sa ating pong mga next video. Okay? Bye-bye!